nagsusugal yung babae niya. Teka, sino ka ba? Stepmother ko siya at gusto kong bayaran lahat ng utang niya. Pero sa isang kondisyon, ayoko na ipaalam mo sa kanya na sa akin siya may utang. Odessa, ano ba yung pinaplano mo? Gusto ko lang namang mabaon siya sa utang. At pagdating ng panahon, saka ako sila haharating. Hi! Bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo, Jillian? Kasi pinagalitan na naman ako ni Ma'am Odessa. Lahat naman ginagawa ko. Pero paano ko siya mapapalambot, tikitok? Hindi ko na rin alam, Jillian. Tik-tak! Malaki-laki na rin ang utang mo sa amin. Sabi ko kay Greg, magbayad ka muna bago ka namin pera na yun. Alam ko ang background mo. Mayaman ang asawa mo, di ba? Dati yun. Kaya lang bumagsak na yung negosyo namin eh. Kasi nagkasakit si Victor. Nagkasakit? Bahay na nga lang ang natitira sa amin eh. Kung bayang sala mo sa amin, tapos papautangin ka namin. Pina mo nga naman ang pagkakataon. Ngayon, ako lang nasa ibabaw. Jillian! Bakit ba ang ingay-ingay? Gusto ko lang naman po na mag-enjoy kayo. Ah, enjoy ang gusto mo. Sige nga sabihin mo sa akin, paano ako mag-e-enjoy? Anong dahilan ko? Wala akong pamilya, wala akong kasama. Ikaw lang ang kasama ko dito. Bakit gusto mong palayasin kita? Ha? Maglinis ka. Hoy, Jillian. Anong tinitingnan mo dyan sa langit? Tik-tak. Naghihintay ako ng falling star, tikitok. Para pag may nagkita ako, i-wish ko na sana magbago na si Miss Odessa. Pero Jillian, hindi ba malinaw sa usapan nyo ni Santa Claus na dapat ikaw ang maging instrument sa pagbabago niya? Tik-tak. Kaya kahit may dumating na falling star, hindi ka nun matutulungan kay Odessa. Lalo na't kahit ano atang gawin mo, hindi mo siya mababago. Tik-tak. Hindi ako maniniwala na hindi siya magbabago, tikitok. Sabi ni Santa, lahat ng tao ay may kabutihan sa puso. Kaya alam ko, may kabutihan sa puso si Ma'am Odessa. Yung bahay namin, ang gusto mong isanla ko sa inyo. Ikaw rin ang nagsabi, di ba? Yun na lang ang natitira mong may-ari. Huwag naman yun. Ayoko nun. Yung bahay namin, doon kami nakatire. Ano naman mangyayari sa pamilya ko? Kung ipati naman yung isasanla ko, pambihira naman kayo. Carmen, gusto mong makabawi, di ba? Yun lang ang paraan. Ngayon kung ayaw mo, bayaran mo na ang utang mo sa amin. Bahala ka na rin maghanap ng mga utangan. Greg, halika na. Teka lang. Sandali. Sige, kung isasanla ko ba yung bahay namin, magkano niyo ba babayaran sa akin yun? Magkano ang gusto mo? O bakit ka malungkot? Sasad lang ako, te. Nasasad ka? Bakit? Ano ba nangyari sa sugalan? Tsaka, hindi mo ba ginawa yung sinabi ko sa'yo? Hindi mo ba napagsugal yung madrasta ko? Nagsugal siya, Odessa. At ang ending, natalo siya ng bonggang-bongga. Talaga? Madali talagang paikutin yung madrasta ko. Teka, bakit ka nalulungkot? Tagumpay naman pala yung plano natin. Naahawa lang ako sa madrasta mo. Tulala at siyak na siyak ang lola mo. Windang sa isang iglap na wala ang bahay at lupa nila. Na ngayon, sa akin na. Alam mo kung makikita mo siya sa sugalan, at nung talunan na siya, maawa ka rin kay Carmen. Isa pa, may sinabi siya sa akin eh. Anong sinabi niya sa'yo? May sakit daw ang papa mo. Ano daw sakit ni Papa? Carmen? Bakit ka umiyak? Victor, may pagtatakot ako sa'yo. Umiyak ka ba kasi dahil sa sakit niyan? Victor, matagal nang patay
okay si Ann. Huwag ka nang umiyak. Maayos din si Ann. Lalo na't si Odessa nag-aalaga sa kanya. Hindi siya papabayaan ni Odessa. Hindi siya papabayaan ng kapatid niya. Ito, tama na. Metring! Metring! Pasok mo na nga itong sermon sa kwarto niya. Sige nga. Sir, alinaw kayo. Alinaw kayo. Hindi naman sa akin sinabi ng madrasta mo kung anong sakit ng papa mo eh. Kaya hindi ko nalaman. Kita mo na? Naku, gumagawa lang ng kwento yun para kaawaan siya. Kita mo ngayon, iniisip mo siya. Ganito na lang ang gawin natin. Dalhin mo ako dun bukas. Ipakilala mo ako sa kanila para alam nila kung sino pinagkakautangan nila. Halika na, kaya tayo. Mag-celebrate tayo.